Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon, tatalakayin natin ang isang malagang issues mga manggagawa, ang hypertension sa trabaho. Kung pinauwi ang isang empleyado dahil sa mataas na blood pressure, may karapatan ba siyang mabayaran ang gastusin sa gamutan? Kailangan bang bayaran ng kumpanya ang kaniyang hindi pagpasok? Paano kung hindi pa bumabalik sa normal ang kanyang kondisyon? Maaari ba siyang tanggalin? Tuklasin natin ang mga sagot. Ang hypertension ay isang pangkaraniwang sakit na maaring makaapekto sa ating trabaho at kalusugan. Maraming empleyado ang nagtataka kung may bayad ba ang kanilang sick leave, kung sagot ba ng kumpanya ang gamutan, o kung maaari silang tanggalin sa trabaho. Sa pagkaaral natin ng batas, sa paggawa at mga desisyon ng korte, mas maunawaan natin ang kanilang mga karapatan. Depende ito sa iba't ibang salik. Kung may health insurance o HMO ang kumpanya, maaaring sagutin ito ang check-up at gamot. Kung ang hypertension ay dulot ng trabaho, maaari itong makuha sa Employees Compensation Commission o ang ECC. Ngunit kung ito ay isang pre-existing condition o lifestyle-related, hindi otomatikong sagutin ng kumpanya ang gastos. Tingnan natin ang dalawang mahalagang kaso. Sa kasong JSIS versus Court of Appeals noong 2004, sinabi ng Korte Suprema na dapat may kaugnayan sa trabaho ang sakit upang ito ay makuha sa isang insurance o benepisyo. Sa kasong ECC versus Sanico noong 2011, dapat may pruweba na ang kondisyon ng trabaho ang nagdulot ng sakit para ito ay maging compensable. Ibig sabihin, hindi obligado ang employer na sagutin ang gastusin maliban kung may malinaw na kaugnayan ang sakit sa trabaho. Kung may natitirang sick leave, ang empleyado maaari niya itong gamitin habang nagpapagaling. Kung wala na siyang sick leave, hindi obligado ang kumpanya na bayaran ang kanyang pagliban maliban na lang kung ito ay nakasaad sa kanilang polisiya. Ngunit, may ibang paraan. Ang SSS Sickness Benefit sa ilalim ng batas maaaring makuha ng empleyado ang 90% ng kaniyang daily salary credit hanggang 120 araw o sa matotal na 4 na buwan. Sa kasong Kapili versus NLRC noong 1998, sinabi ng Korte Suprema na ang SSS benefits ay nagsisilbing kapalit ng sweldo habang hindi pa makabalik sa trabaho. Samantala, sa kasong Pandranco versus NRC noong 1991, pinagtibay ng korte na ang pagbabayad ng sick leave ay depende sa patakaran ng kumpanya, kaya kailangan alamin ng mga empleyado kung may dagdag pang benepisyo ang kanilang kumpanya. Hindi agad-agad maaaring tanggalin ang isang empleyado dahil sa hypertension. Ayon sa Labor Code Article 297, maaari lamang itong gawin kung una, ang sakit ay hadlang na sa pagganap ng kanyang trabaho. Ikalawa, lumampas na sa 6 na buwan ang medical leave niya ngunit hindi pa rin siya makabalik. At ikatlo, may medical certificate na nagpapatunay na hindi na siya makakabalik sa trabaho. At ang ikaapat, naabisuhan ang dole bago ang termination. Dapat sundin ng employer ang tamang proseso. Sa kasong Tan versus NRC noong 1999, sinabi ng Korte Suprema na dapat may malinaw na pruweba na ang sakit ay permanente bago pwedeng tanggalin ang isang empleyado. Sa kasong Mendoza versus San Miguel Corporation noong 2011, pinagtibay ng korte na kailangan ng medical certificate bago
ang dismissal. Ibig sabihin, hindi pwedeng basta na lang tanggalin ang isang empleyado nang walang medical basis at pagsunod sa due process. Kung mali ang pagkakatanggal sa isang empleyado dahil sa hypertension, may mga hakbang siyang maaring gawin. Una, maghain ng reklamo sa DOLE o NRIC para sa illegal dismissal. Ikalawa, humiling ng reinstatement o separation pay. Ikatlo, mag-apply ng SSS o ECC disability benefits kung permanente na ang sakit. At ang ikaapat, siguraduhin na nasunod ang tamang proseso bago tanggapin ang termination. Huwag matakot ipaglaban ang inyong mga karapatan. Sa kabuuan, sagot lamang ng kumpanya ang gastusin sa gamutan kung ito ay may kaugnayan sa trabaho o nakapaloob sa kanilang benepisyo. Dapat munang gamitin ng empleyado ang kanyang sick leave. Kung ubos na, maaring mag-apply ng SSS, sickness benefit. Hindi maaring agad tanggalin ang empleyado dahil sa hypertension. Dapat sundin ang due process. Kung may hindi makatarungang pagtanggal, may legal na remedies sa DOLE, NRC at SSS. Napakalaga na alam natin ang ating mga karapatan bilang empleyado. Maraming salamat sa inyong oras. Hanggang sa muli mga law companion, at huwag kalimutan i-like o mag-subscribe o i-follow ang page na ito